Magsisimula ang ating kwento sa isang gabi ng salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang gabi ring ito ang itinakdang panahon na maipakilala si Don Crisostomo Ibarra sa kanilang pamayanan. Ito rin ang magiging mitsa ng mga malalaking pagbabago na mangyayari sa kanilang mga buhay. Magandang gabi sa inyo, mga padre. Gayon din sa inyo, mga ginoo at binibini. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak na kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Kararating lang niya galing Europa. Ikinararangal kong makilala kayong lahat. Aba, naririto pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ikinagagala kitang makita. Ipagpaumanhin po ninyo kung ako may nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailanmay hindi ko naging kaibigan na iyong ama. Ikaw nga ba talaga ang anak ni Don Rafael? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nakita at nakasama ko na rin ang iyong ama. At masasabi kong siya'y tunay na marangal na tao. Marami pong salamat sa iyong papuri sa aking ama. Sa sambit ninyo'y tina nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nawala bigla ang pag-alinlangan ko sa kanyang sinapi. Magandang gabi po sa inyo mga ginoo at binibini. Nakahanda na po ang hapunan. Ang upuang ito ay nakalaan sa inyong Padre Damaso. Higit na nakatatanda. Mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman ako ganun katanda. Sa tingin ko'y ikaw ang para sa upuang ito sapagkat ikaw na ang pura ng bayang ito. Sumusunod lamang ako sa inyong pinag-uutos, Padre. Hindi ko inuutos. Hindi ko inuutos. Kapitan Tiago, halina't saluhan niyo po kami. Dito ka na maupo sa apuan ko. Naku, huwag ka nang tuminding. Ang salo-salong ito ay sadya kong pinahanda bilang pasasalamat sa Behen sa iyong pagdating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, O Panginoon, salamat sa iyong biyayang binigay. Naway patnubayan niyo kami palagi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Don Crisostomo, ilang taon kayo nawala sa Pilipinas? Siguro po yung mga 7 taon. Hindi nyo ba nalilimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din ang 7 taon. Hindi mangyayari iyon. Ako marahil may kalimutan ng aking bayan. Pero ako, lagi kong aalahanin ang lupang sinilangan. Anong ibig niyong sabihin? Mahigit 1 taon na rin akong hindi nakarinig tungkol sa Pilipinas. Ni hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama.
Nasaan na ba kayo nun at hindi man lang magpadala ng telegrama? Nung kami ikasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi nyo ba natanggap iyon? Malamang ay nasa Alemanya ako ng mga panahong iyon at sa Polonia na sakop ng Russia nitong 2 taon. Kung gayon ay, may mga nakilala na rin kayo doon? Wala akong masyadong nakikilala doon sapagkat doon hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lamang kung nasa harap ako ng ilang mga konsulado. Kung gayoy, paano kayo nakikipag-usap doon? Nakikipag-usap ako gamit ang wika ng aking bayan, ang wikang Filipino. Marunong ka bang magsalita ng Ingles? Nanirahan ako sa Inglaterra ng 1 taon at Ingles ang salitang ginagamit doon. Tila marami na kayong napuntahang bansa, Don Ibarra. Ngunit alin sa mga bansang iyong napuntahan ang labis mong naibigan? At ano ang pinakamahalagang bagay na iyong nakita sa mga bansang ito? Bago ko puntahan ang isang lugar ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan, maging ang dahilan ng pag-unlad nito. At lagi kong napapansin na ang kalayaan ay may kaugnayan sa kasaganaan. Kung gayoy, ang kalayaan ng isang bayan ay nakakamit kung siyang may labis na pagmamahal sa sarili at sa mga ninuno nito. Yun lang ba ang natutunan mo? Nag-aksaya ka lamang ng salapi ng iyong paglalakbay. Kahit bata ay alam niyang sinasabi mo. Ipagpatawad din yung lahat kung inaakala pa rin ni Padre Damaso na ako ay musmus pa rin, kagaya nung madalas silang magsalo ng aking ama. Mga Ginoo at Binibini, hayaan ninyong ako na ay magpaalam. Tutali natapos na rin naman ang mahalagang bahagi nitong ating hapunan. Para sa Espanya at Pilipinas, Sandali lang, huwag kayong umalis. Ilang oras na lamang ay nandito na si Maria Clara. Sinundo na siya ni Isabel. At ang bagong kura ng inyong bayan ay nandito na. pupunta ako dito bukas. Sa ngayon ay may kailangan lamang akong dalawin na hindi maaari ipagpaliban. Nakita na ninyo? Hindi matanggap na napagsalita ng isang kora. Akala mo kung sinong makasta. Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod ay dapat ipagbabawal lang ang pagpapaaral ng mga batang Indio sa Europa, sapagkat ito may masamang epekto. Binata, mag-iingat ka. Naway nagsilbing aral sa inyo ang nangyari sa iyong ama. Mukhang malapit sa iyong puso ang aking ama. Maaari po bang ikwento niyo sa akin ang sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa ba nalalaman? Ano ba talaga ang nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Siya'y namatay sa bilangguan. Ang aking ama? Nabilanggo? Sa bilangguan siya namatay? Sandali lamang. Kilala ba ninyo ang aking ama? Oo, si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y alam mo na ang nangyari sa kanya. Huwag kayong mabahala. Dahil sa bayang ito, di maaring maging marangal ng di nakukulong. Nakapagtataka nga lang kung bakit hindi mo pa alam ang nangyari sa kanya. Sumama kayo sa akin sa kwartel at isasalaysay ko sa iyo habang tayo'y naglalakad. Maraming nagmamahal sa iyong ama. Ngunit, marami ring naiinis at naiinggit sa kanya. Na mga panahon din yun, ay may isang kolektor na pulis na dating artillero. Tinanggal siya bilang artillero dahil sa kanyang kasamaang ugali at pagkamangmang. Palagi siyang niloloko ng mga Indio. Isang araw ay nagkaroon ng alitan ng iyong ama at ang kolektor ng pulis. Na. Na. Na.
Happy Bobo! Namatay ang kolektor at nakulong ang iyong ama. Simula noon, lumabas ang maraming kaaway ng iyong ama at pinagbintangan siyang erehe at filibustero. Ito'y higit pa sa pumatay ng 3 mangongolekta ng buwis. Bukod pa doon, ay pinagbintangan din ng iyong ama na nagbabasa ng mga pahayag galing sa Madrid. Nagtatago din daw siya ng mga litrato at mga sulat ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebelyon. Malalaman mo ang ibang pangyayari kay Kapitan Diago. Kailangan ko nang bumalik sa kwartel. Hanggang sa muli, Ginoo. Nakadungaw at nakaupo lamang si Maria Clara sa kanilang azotea. Bakas sa kanyang mukha ang pagkalungkot at pagkabalisa. Tila ba may hinihintay siya, ngunit hindi pa ito dumarating. Oh, Maria, Iha, bakit mag-isa ka lang? At bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Wala naman po. May iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto pumunta? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego. Maaari ko ba munang makausap yung pamangkin ko? Nandito na kanina mo pang hinihintay, Maria. Oh, nandito ka na pala, Don Ibarra. Right. Sige, maiwan ko na muna kayo. Mamamalengke pa pala ako. Ako rin. May asikasuhin lamang ako. Maiwan ko muna kayo. Mabuti naman at naisip mong makadalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kailanman ay hindi kita makakalimutan, Maria. Maging sa aking panaginip ay ikaw ang lagi kong nakikita. Kailanman ay hindi ka nawala sa aking puso at isipan. Naalala ko pa nung minsang pinagalitan ako ng aking kumpisor. Sabi niya ay, kalimutan na raw kita. Ngunit ikaw pa rin talaga ang sinisigaw ng aking puso at isipan. Totoo bang sinasabi mo? Kailanman ay hindi ako nagsinungaling sa'yo. Lalo na't ang mga salitang binibitawan ko ay mula sa puso at isip ko. Sandali. Naaalala mo ba ito? Yan ba ang sulat ko nung umalis ako? May iba pa po ba kayong sinulat sa akin, aking Ginoo? Ano bang sinulat ko dyan? Marami. Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na kailangan mo umalis at pumunta sa ibang bansa upang mag-aral dahil sa kagustuhan ng iyong ama at... Oo nga pala. Bakit? May problema ba? Nakalimutan ko may kailangan pa pala akong gawin. Kailangan kong pumunta sa bayan upang madalaw ang aking ama sa sementeryo. Humayo ka na. Hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ay ialay mo itong bulaklak sa libingan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Ilang araw rin lang ay magkikita tayong muli. Mag-iingat ka, Ibarra. Mahal na mahal kita. Salamat sa iyong pag-uunawa, Maria. Mahal na mahal din kita. Lumakad ka na. Mag-iingat ka, Ibarra. Hihintayin kita. Pwede ba sa ibang lugar lang tayo maghukay? Bago-bago pa itong hinuhukay natin eh.
Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwa pa tong hinuhukay natin. Yung mga buto, may mga dugo pa. Hindi ko na kaya to. Hindi na ako makakatagal. Masusukan ako dito. Napakaselan mo naman. Paano nalaman kung inutusan ka na maghukay ng bangkay na 20 araw pa nilibing? Kasi ako, oo. Noong mga araw na yun ay malakas pa ang ulan, kaya nabasa kami ng bangkay. At ang matindi pa ron, ay namatay yung ilaw kong dala. Nakakakilabot naman ang pinagsasabi mo. At hindi lang yun, lumantad pa ang kalahati ng katawan ng bangkay at napakabaho ng amoy nito. Naku po, bakit mo naman hinukay ang bangkay? At sino naman na nag-utos sa'yo na gawin iyon? Makapagtanong naman ito, wagas. Parang ikaw lang yung Kastila na nagtanong sa akin ng palihim. At gaya ng sagot ko sa kanya, hinukay ko ang bangkay na yun kasi utos ng kurang malaki. Ganun? Eh pagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay? Inilibing ko yun sa libingan ng mga insik, gaya ng sabi ng kurang malaki. Ngunit, hindi ko yun naituloy dahil sa kabigatan ng bangkay at napakalakas na ulan. Pasensya na po at di ko po masyadong nabisita ang libingan ng iyong ama. Sapagkat bukod sa marami akong ginagawa ay nagkakasakit na rin ako. Sabi ni Kapitan Tiago na siya ay magpapagawa ng nitso. Nagtanim na din ako ng maraming bulaklak doon at nilagyan ng malaking krus. Nandun po, banda doon. Nasaan na? Ang alam ko ay andito lamang iyon. Mabuti pa ay magtanong na lamang tayo sa sepulturero. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Magtatanong lang sana kami kung may napansin kayong libingan na may palatandaang malaking krus. Banda doon. Isang krus po ba na malaki at may nakaukit na dibuho at natatalian ng yantok? At ang libing nito ay napapalibutan ng maraming bulaklak? Po, yun nga. Maaari niyo po ba kaming dalhin kung nasaan ang libing na iyon? Yun po ba? Isinunog ko na ang krus na yun eh. Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil ito ang sabi ng kurang malaki, yung paring na mamalo, si Padre Garote. Kung gayoy, nasa na ang puntod ng aking ama? Siguro na may naalala mo kung saan siya nakalibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi niyo dyan. Hinukay ko na ito at inutos sa akin ng kurang malaki na ilibing ito sa libingan ng mga inchik. Dahil napakalakas ng ulan ng gabing yun ay... Hindi ko po nagawa yun, kaya wag mo na po kayong magalit. Kaya napaisip ko na lang na itapon ito sa ilog kaysa makuha ng mga inchik. Isa kang sawing palad! Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginagawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo! Loob ng simbahan, patuloy pa rin sa pagbatingaw ang kampana. Binibigay ng 2 bata ang lahat ng kanilang lakas upang mapatunog ng tama ang kampana. Takin mo ang lubid, Crispin! Ayoko na dito, kuya. Natatakot na ako. Umuwi na tayo. Sa bahay ay hindi ako natatakot at hindi ako sasaktan. At hindi ako mapagkakamalang magnanakaw. Hanggang kailan tayo magiging ganito, kuya? Sana pag-uwi natin ay magkasakit na lamang ako para maalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalikin sa kumbento. Ikaw rin, kuya. Sana magkasakit tayong dalawa. Wag! Mas mahihirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si nanay at tayo naman ay sa gutom. Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki yan, nabawas dahil silang beses na multa. Kuya, bayaran mo na lang ang salaping sinasabi nilang ninakaw ko. Siraan ka na ba? Ang sabi na sa Kristal Mayor ay 2 unso ang kinuha mo. Katumbas yung 32 piso. Hindi ko kayang bayaran yun. Kulang pa yung sweldo ko. Ang sabi ng sakristan mayor ay papatay niya daw ako sa palo pag hindi ko inilabas ang kwarta. Kuya, kung nasa akin man iyon ay matagal ko nang ibinalik. Sana lang talaga ay totoong ninakaw ko na lamang ang mga salapi
Ang kinakatakot ko ay baka malaman ito ni nanay. Basilio, ikaw ang minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo na ilalabas ang iyong ninakaw. Pahintulot na po kaming makauwi. Hinihintay na po kami ng aming ina. Hindi! Mamayang alas 10 ka pa makakauwi! Oo, alas 9 pa lamang po hindi na maaaring maglakad. At sigurado po kaming mahuli kami ng mga Guardia Civil. At bukod doon, malayo pa ang aming bahay. Malayo pa din ang aming lalakbayin. Abat, inuutusan mo ba ako? Ito ang tandaan mo ha. Mas mataas pa ang posisyon ko sa inyo. Itatak mo yan sa kukote mo! Kaya wala kang karapatang diktahan ako. Naiintindihan mo ba? Opo. Mabuti naman kung ganon. Basilio, maiiwan ka dito at mamaya ka pa uuwi. At ikaw naman, Crispin, sumama ka sa akin! Parang awa niyo na! Ilang linggo na namin din nakikita ang aming ina. Babalikan kita, Crispin. Ngunit kailangan ko munang tumakas dito. Kabilang dako ng pamayanan ay may isang may bahay at isang mapagmahal na ina na iniaalay ang kanyang buong sarili upang mapagsilbihan ang kanyang pamilya. Ang pangalan niya ay si Sisa. Hindi inaasahan ni Sisa na darating na lamang ng bigla ang kanyang barumbadong asawa na si Pedro. Sigurado akong magugustuhan ng mga anak ko ang inihanda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. Sino ka bang inaasahan mo, ha? Tabi nga! Para sana sa mga anak natin yan, Pedro. Peste naman, oo. Eh di hindi ako pwedeng kumain? Yun ba yung gusto mong sabihin, ha? Hindi naman sa ganun. Sige, kumain ka na. Wag na! Wala na akong gana. Kapag dumating yung mga anak mo, siguraduhin mong tatabihan mo ko ng pera galing sa masweldo nila. Siguraduhin mo yan, ha? Nay! Nanay! Nay! Buksan niyo po ang pinto! Nay! Nanay! Nay! Buksan niyo po ang pinto! Nay! Nay! Anak! Anong nangyari sa'yo? At ang kapatid mo? Nasaan siya? Si Crispin! Nasaan siya? Kinuha po siya ng Guardia Civil dahil pinagbintangan po nilang nagnakaw si Crispin. At ayaw din po nila akong pauwiin. Ngunit sa takot ko na ako'y abutan ng alas 10 at mahuli ng Guardia Civil, ay tumakas ako. Mahabaging Diyos! Iligtas niyo ang aking anak, si Crispin. Ang mabait kong si Crispin. Pinagbintangan ng magnanakaw. Kawawa naman ang aking bunso. Huwag na kayong mag-alala, Inay. Hindi naman nila sinasaktan si Crispin. Sige, kumain ka na lang muna, anak. Ngunit ito na lamang ang natira ng iyong mama. Umuwi dito si tatay? At umalis agad? Nay! Ano kaya kung tayo ng tatlo ang magkakasama-sama? Ako! Ikaw! At si Crispin! Mas tahimik ang buhay natin kung wala si tatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Sige na, kumain ka na. Inaantok na po ako, Nay. Matutulog na muna ako. Mamaya na lang ako kakain. Ganun ba? Sige, pumasok ka na muna sa ating silid at liligpitin ko muna ito.
ba ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka na kung ayaw mong barilin ka namin. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na ang mga salapi na ibinigay ng anak mo sa iyo kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na nga magsinungaling. Sabihin mo na kung nasaan ang mga anak mo. Ang malaki ay nakatakas. Saan mo dinala ang maliit? Mga Ginoo, si Crispin ay matagal na pong hindi umuwi dito. Pumunta ako sa kumbento at ang sabi ay... Tama na. Ang mabuti pa ay bigay mo na sa amin ang salapi na ninakaw nila at pababayaan ka na namin. Pero hindi yan magagawa ng mga anak ko. Kahit na wala silang makain, hindi nila magagawa yon. Kilala ko sila! Kung gayon, sumama ka lang sa amin sa kwartel. Kailan niyo ba ako palalayain? 2 oras na ako dito! May maganda akong balita. Pinapalaya ka na ng Alperes. Ang damit ni Basilio. May dugo. Ang damit ni Basilio. May dugo. May dugo. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nawawala ang mga anak ko! Ikaw! Ikaw siguro ang dahilan! Ikaw ang kumuha sa kanila, ano? Sumagot ka! Nawawala ang mga anak ko! At kagagawa ninyong lahat yon! Lahat kayo! Ay, sandali. Naghihintay na sa akin ang mga anak ko. Babalik ako ah. Sandali lang. Dahil sa mga sunod-sunod na problema ni Sisa, ay nasiraan na ito ng bait. Makikita na lamang siyang pagala-gala sa daan, na bigla na lamang umiiyak at tumatawa. Maria, kumanta ka naman para magkaroon ng sigla ang ating paglalakbay dito. Malulungkot ang aking mga kinakanta, kaya wag na lang. Ayos lang kahit malulungkot para naman may ingay tayo. Ang tahimik kasi eh. Sige na, Maria, pumayag ka na. O sige na nga, pero isa lang ha. Buhay ko'y tanging sa'yo nakalaan. Himanggi ang kulay mo. Buhaya! May buhaya sa ilog! Huwag kayong mabahala dahil ang binatang iyon ay kilala sa paghuli ng buhaya. Ginoo. 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 Salamat, Ginoo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi mo dapat ginawa yun.
Hindi ka dapat nagpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Buti na lang at hindi ka napahamak. Ngunit paano kung ikaw ang napahamak? Ano sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Eh kung napahamak ako at sumunod ka, eh di kasama ko ng mga mahal ko sa buhay. Mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Hindi na rin maganda ang mga nangyayari. At tiyak kong pagod na rin ang ilan sa atin. Bago dumaan ang prosesyon ay ipinasara ni Doña Consolacion ang lahat ng bintana ng kanilang bahay at ipinakandado naman ang mga pintuan. Ayaw niyang makinig sa mga nagkakasiyahang mga tao kasi hindi rin naman siya pinayagan ng asawa ng si Alperes na magsimba, kaya't nasa bahay lamang siya. Wala siyang ginagawa hanggang sa... La la la. La la la. La la la. Vamos! Maganda! Ikaw! Hoy, ikaw! Tumigil ka na daw sa pagkanta mo! Sus, marunong naman pala magtagalog. Nag-iinarte lang. Hoy, Sisa! Baila, baila! Magsasayaw ka ba o hindi? Ha? Sayaw! Marta! Marta! Bakit po? Bihisan mo ang babaeng ito. Pakainin siya at gamutin ang mga sugat. Huwag niyong hahayaan na masaktan siyang muli. At bukas na bukas din ay ihatid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Konsolasyon, mag-uusap tayo. Bakit na naman ba? Ano naman ba ang ginawa ko? Nakabibinging katahimikan ang ngayon ay bumabalot sa tahanan ni na Kapitan Tiago. Ito ay dahil may sakit si Maria. Ilang sandali pa ay dumating na ang magagamot na si Dr. Tiborcio. Malala po ba ang sakit niya? Magagamot pa naman siya basta inumin lang niya ang reseta ko sa kanya. Sige
Siguraduhin ninyong iinumin niya ang mga iyon araw-araw. Maraming salamat po. Walang anuman. Kapitan Tiago, mauuna na kaming umalis. Marami pa kaming mga bagay na dapat isikasuhin. Nakakasukat talaga mga tao rito. Amoy? Amoy mahirap. Ako ba ang pinasasaringan mo? Paano mo naman nasabi na para sa ang aking mga binitawang salita? Alam ko na. Kasi naman, isang hamak na labandera ka lang dati. O sige, pero kumusta naman ang iyong kulot na buhok? Apat hinahamon mo talaga ako, ha? Tama na yan! Mabuti pa tumuloy na tayo. Hindi. Kailangang matuto ng babaeng ito saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na akong taga Maynila? Hindi nakakapasok sa loob ng aking tahanan ang mga alperes dahil hanggang pintuan lamang sila. Talaga? Hanggang pintuan lamang sila? Pero pwede namang pumasok ang mga pilay katulad ng asawa mo. Talagang wala kang hiya! Ikaw walang hiya! Hayop ka! Hayop ka! Anong ginawa ko, ha? Hayop ka! Mata pobre! Kampas lupa! Di mo dita! Tumigil nga kayo! Tumigil kayo! Mahimik ka! Ikaw! Tumahimik! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tama na! Ano bang pumasok sa mga kokote ninyo? Alam niyo bang napakalaking iskandalo ang ginawa niyo? Di man lang kayo nahiya. Ang dami-daming tao dito pa talaga sa pampublikong lugar. Nakipag-away ka na naman ba? Pakiusap. Huwag na po kayong makialam. Don Tiborcio, mabuti pa iuwi niyo na po ang inyong asawa. Pasensya na po sa nangyari. Pasensya na rin sa nangyari. Sige, at mauna na kami. Linares! Anong may paglilingkod ko sa inyo? Gusto kong hamunin mo ng isang duelo ang Alperes ngayon din. Ha? Pero, bakit? Gawin mo. Kung hindi, ay pagkakalat ko sa buong San Diego ang tunay mong pagkatao. Sige. Gagawin ko. Mabuti na lamang at pumunta kayo dito. Pupuntahan ko sana kayo ngayon dahil sa mga kambing nyo na sumisira sa aming bakod. Sa susunod, ay babarilin ko na sila. Ngunit, hindi iyon ang pinunta ko dito. Naririto ako upang ipaalam sa inyo na nanganganib ang buhay ng marami.
Mamayang gabi ay may pag-aalsa na magaganap. Sino? Sino sa kanila at pauulanan ko sila ng bala? Huminahon kayo at makinig ng mabuti. May sapat na oras pa tayo hanggang sa ikawalo ng gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa kumpisala ng isang babae na nagsabing sasalakayin nila ang kumbento, ang kwartel, kukunin ng mga paluan ng mga Guardia Civil at papatay ng lahat ng mga Kastila. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae at agad ko siyang ipapadampot. Ipagpatawad ninyo, ngunit hindi ko pwedeng sabihin ang pagkatao niya. Ang kumpisala ay sagrado at hindi ito dapat pinagkakalat sapagkat ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Kung kayo'y kailangan nating humingi ng tulong sa ibang pangkat, iyan ang mas mainam na gawin. O Elias, ikaw pala. Anong may paglilingkod ko sa'yo? May iba ako. Alam mo bang nakatuklas ako ng kawayan na hindi nagliliyab? Ang galing, di ba? Hindi po kawayan ang dapat nating pag-usapan. Kailangan niyo po sunugin ang lahat ng mga kasulatan na makakapahamak sa inyo. Naguguluhan ako sa'yo. Ano bang nangyayari? Natuklasan ko po na magkakaroon ng pag-aalsa mamaya. At ang pangalan ninyo ang isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran. At ang sabi, kayo daw ang nagbayad sa kanila. Kaya bilisan niyo na bago pa mahuli ang lahat. Ngunit saan ako pupunta? Si Maria Clara. Naghihintay siya sa akin ngayong gabi. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan niyo na lamang akong ayusin ang aking mga papeles. Ginoo, kilala pa ninyo si Ginoong Pedro Ibarra-Minja? Opo, nuno ko siya sa tuhod. Pero pinaikli namin ang aming apelyido kasi masyado itong mahaba. Alam niyo bang siya ay dahilan sa pagkawala ng aking angkan? Matagal ko na hinahanap ang apelyidong ito. Dapat kang mamatay. Elias, uminahon ka. Pag-usapan natin to. Maghahanap lamang ako ng bagang gagamitin natin sa pagtakas. Makinig kang mabuti sa akin, Ginoo. Ito ang aking plano. Dadalhin kita sa isa sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong. At pagkatapos, ihahatid ko sa inyo ang inyong salaping na itago ko. Pwede mo iyong gamitin upang mangibang bansa. Mangibang bansa? Makakapamuhay kayo sa ibang bansa na tahimik at walang gulo. Marami kayong salapi. At isa pa sa Espanya, ay marami rin kayong mga kaibigan. Maaari kayong matulungan ng inyong mga kaibigan upang malinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pa ang ibang lupain kaysa sarili nating bayan. Elias, 2 ulit mo nang niligtas ang aking buhay. Sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan, nararapat lamang na isauli ko sa iyo ang yaman ninyong pamilya. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Doon tayo manirahan bilang magkapatid. Ipagpatawad, Ginoo. Hindi ako makakasama sa inyo. Mas gugustuhin ko pang dito mawala ng buhay. Ngunit bakit mo ako pinapayuhang mangibang bansa? Sa ibang bansa, ay hindi kayo makakadanas ng hirap. Maaari kayong magtagumpay doon. Kung raranasin ninyo ang hirap dito, ay baka dumating ang panahon na kasuklaman ninyo ang inyong inang bayan. Hindi totoo iyan. Kahit kailan ay hindi ko kaya itakwil ang aking bayan. Wala ako ibang inisip kundi ang makakabuti sa ating bayan. Mahiga kayo. Tatabunan kita ng damo. Mukhang natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Sandali lamang. Saan ka nang galing, Ginoo? Galing po ako ng Maynila. Nirarasyonan ko ng damo ang kura at ang hukom sa Maynila. Ganun ba? Sige, magpatuloy ka na sa iyong paglalakbay. Huwag ka lamang magpasakay ng kahit sino sa iyong bangka sapagkat may isang bilanggo na nakatakas ngayon at pinaghahanap na. Makakaasa po kayo. Mauna na ako, Ginoo. Crisostomo, hinahabol na tayo ng mga Guardia Civil. Kayo na lang ang mamangka at tatalon ako. Ililigaw ko sila. Sige na, Ginoo. Kahit paika-ikang naglalakad si Basilio, ay ginagawa na pa rin ang kanyang makakaya dahil nasasabik na siyang makitang muli ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakauwi. Habang naglalakad siya ay may napansin siyang isang babae na pamilyar sa kanya. Nay! Nay!
ang aking anak! Ang aking anak ay nasa kumbento! Naku, baka nakauwi na ang mga yun. Sigurado akong pagod sila. Magluluto na lang ako ng kakainin nila. Nay! Ako po itong si Basilio. Di niyo na po ba ako nakikilala? Nay! Basilio? Anak? Anak! Basilio! Nay! 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 Huwag mo kong iwanan, Nay! 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 Sino ang babaeng iyan? Siya po si Sisa. Nanay ko. Makinig kang mabuti sa akin. May sugat ako at 2 araw na akong hindi kumakain. Ang sandali na lang siguro ay mamamatay na rin ako. Ganito ang... Sunugin mo ang bangkay namin ng inyong ina. At kung walang darating na kung sino man, ay hukayin mo ang ginto na ibinaon ko. Ariin mong iyo ang mga iyon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Nay,